Sa isang liblib na baryo sa gilid ng kagubatan, may isang bahay na gawa sa lumang kawayan at pawid na halos palubog na sa dilim ng gabi. Doon naninirahan si Imperial, isang babae na tinatawag ng mga tao bilang aswang. Tuwing dumadaan siya sa palengke upang bumili ng kaunting pagkain, agad nagtatakbuhan ang mga bata at nagtatago ang mga matatanda. Sinasabi nilang kapag tumingin ka raw sa kanyang mga mata ay makikita mo ang apoy ng impyerno. At kapag ngumiti siya ay lilitaw ang matutulis na pangil na handang sumipsip ng dugo. Ngunit sa kabila ng lahat ng tsismis at takot, nananatiling tahimik at mapag-isa si Imperial. Hindi siya lumalapit kanino man at mas pinipiling maglakad sa ilalim ng liwanag ng buwan kaysa makihalubilo sa araw. Habang nag-iigib siya ng tubig sa poso isang gabi, naririnig niya ang bulungan ng mga kapitbahay. Sumpa siya ng ating baryo, wika ng isang matandang babae. Kapag may nawawala, siya ang may gawa. Napapahinto si Imperial at mahigpit na hinahawakan ng tabo. Pilit nilulunok ang pait sa kanyang dibdib. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili dahil alam niyan sa mata ng lahat, isa siyang halimaw. Ngunit sa loob-loob niya, wala siyang ginagawang masama. Ang lahat ng bulong-bulungan ay dala ng takot at ang takot ay naging kanilang sandata laban sa kanya. Minsan ay naisip ni Imperial na lisanin ang baryo at tuluyan ng mabuhay mag-isa sa kagubatan. Ngunit may kung anong pumipigil sa kanya. Para bang may bahagi ng kanyang pagkatao na umaasang darating ang araw na may makakakita ng kanyang tunay na pagkatao. Sa bawat pagtitig niya sa buwan, pakiramdam niya'y may nakatingin din sa kanya mula sa malayo. Isang presensya na hindi niya mawari. Sa katahimikan ng gabi, ang kanyang buhay ay nananatiling isang palaisipan. Isang simula ng isang kwento na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Isang gabi habang nakaupo si Imperial sa harap ng kanyang bahay, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila may dalang kakaibang enerhiya. Mula sa malayo ay may liwanag na kumikislap sa gitna ng gubat. Inakala niya noong una na isa lamang itong alitaptap, ngunit habang tumatagal ay mas nagiging malinaw ang figura ng isang lalaki na papalapit. Nang tuluyan itong lumabas mula sa dilim, napasinghap si Imperial. Ang lalaking iyon ay halos kasing edad niya, matangkad, makisid at may mga matang kumikislap na parang esmeralda. Ang kanyang buhok ay mahaba at puti na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang buong anyo niya ay nag-uumapaw sa karisma at misteryo. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo kay Imperial. Imperial, tawag ng lalaki sa kanyang pangalan na parabang matagal na siyang kilala. Nagulat siya dahil hindi niya matandaan na naipakilala niya ang sarili sa kanya. Ako si Imperio, dagdag ng lalaki. Ako ang iyong kakambal. Manlaki ang mga mata ni Imperial. Hindi maaari, ako'y mag-isang ipinanganak, sagot niya, nanginginig ang tinig. Ngunit ngumiti si Imperio, at mula sa kanyang palad ay lumabas ang liwanag na parang alon ng enerhiya. Ako'y mula sa mundo ng mga engkanto. Anak tayo ng parehong dugo, ngunit iba ang kapalaran na ibinigay sa atin. Ikaw ang nakatanggap ng sumpa, ako naman ang pagpapala. Hindi alam ni Imperial kung matatakot o matutuwa. Lahat ng taon na inakala niyang nag-iisa siya, ngayoy biglang nagkaroon ng kasagutan. Ngunit kasabay ng kasagutan ay dumating ang mga tanong. Bakit siya itinuring na aswang? At bakit si Imperio ay isang engkanto? Habang nakatingin siya sa kakambal, nakaramdam siya ng kakaibang kirot at pag-asa. Sa unang pagkakataon, may isang nilalang na tumingin sa kanya nang walang takot, kundi may pagkilala. Ang gabing iyon ang nagsilbing pintuan ng pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan, kumalat agad ang balita sa buong baryo tungkol sa kakaibang lalaking nakita kasama ni Imperial. Ang mga tao'y nagtipon-tipon sa gitna ng palengke, nagbubulungan at nagtuturo-turo sa direksyon ng gubat. May kasama na ang aswang, wika ng isang magsasaka. Baka mas lalo tayong malagay sa kapahamakan. Ang iba na may nakaramdam ng pagkasabik at hiwaga dahil ang lalaking nakita nila mula sa malayo
ay may kakaibang liwanag at tindig na hindi maipaliwanag. Ngunit higit na nangingibabaw ang takot kaysa kuryosidad. Nang lumabas si Emperyo mula sa gubat upang ipagtanggol ang kapatid, hindi siya tinanggap agad ng mga tao. Bagamat halatang naiiba siya sa anyo ni Imperial, mas marangal at mas maliwanag, hindi pa rin sila naniniwala. Paano naging kambal ang isang halimaw at isang engkanto? Tanong ng isang matanda habang nanginginig ang boses. Kung tunay kang engkanto, bakit mo siyang ipinagtatanggol? Dagdag pa ng isa, baka isa ka ring panlilin lang. Ngunit matatag na tumayo si Emperyo. Ako si Emperyo, anak ng isang mortal at ng isang engkantada. Si Imperial ay kapatid ko. Huwag ninyo siyang husgahan dahil lamang sa sumpa ng kanyang dugo. Ang kanyang puso ay hindi kailanmang naging halimaw. Ang manasalitang iyon ay tila tumama sa ilang nakikinig. Ngunit marami pa rin ang nagdududa. Ang mga ina ay agad na pinapasok ang kanilang mga anak sa bahay at ang mga lalaki nagsimulang humawak ng itak at sibat bilang pag-iingat. Samantala, si Imperial ay nanatiling tahimik sa gilid, nakayuko at halos hindi maatingin sa mga tao. Alam niyang wala siyang salitang makakapagpabago ng isip nila. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya nag-iisa. May isang taong handang manindigan para sa kanya, kahit buong baryo pa ang kaharapin. Sa kabila ng takot at galit ng mga tao, nagsimula ng unti-unti ang pagbabago sa kapalaran ni Imperial dahil dumating na ang kakambal na matagal niyang hindi nakilala. Nang makauwi si Imperial sa kanyang kubo matapos ang pagtitipon sa baryo, hindi niya mapigilang magtanong kay Imperyo tungkol sa lahat ng bagay na hindi niya kailanman naunawaan. Habang sila'y nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng balete, nagsimulang maglahad si Imperyo ng kanilang pinagmulan. Hindi ka isinumpa ng langit, kapatid, malumanay na wika niya. Ang ating ina ay isang engkantada at ang ating ama ay isang mortal na galing sa baryo. Ngunit dahil ipinanganak tayo sa pagitan ng dalawang magkaibang daigdig, napilitan ang kapalaran na hatiin ang bigat at biyaya. Ako ang tumanggap ng liwanag ng engkanto at ikaw naman ang nakatanggap ng bigat ng dugo ng mga nilalang na kinatatakutan ng tao. Napahinto si Imperial, pinikit ang mga mata at hinayaan ang luha na dahan-dahang bumagsak sa kanyang pisngi. Kaya pala simulat sa pool, lahat ng tao'y tumingin sa akin na para bang ako'y salot. Mahina niyang tugon. Hindi ko naisip na may dahilan pala sa lahat ng ito. Ang akala ko'y isinilang lang akong halimaw. Hinawakan ni Imperyo ang kamay ng kapatid at pinisil ito ng mahigpit. Hindi ka kailanman halimaw, Imperial. Ikaw ay talahati ng aking pagkatao. Ang sumpa na binibitbit mo ay hindi para wasakin ka, kundi para subukin kung kaya mo magtagumpay laban dito. Sa mga salitang iyon, unti-unting nagkaroon ng linaw sa puso ni Imperial. Tang mga taon ng pamumutya, ang malamig na gabi ng pag-iisa, at ang lahat ng takot na naramdaman niya ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Gayunpaman, nanatili ang tanong, bakit kailangan niyang pasanin ang sumpa samantalang si Imperyo ay nafatanggap ng pagpapala? Habang nakatingin siya sa kapatid na kumikislap ang aura sa liwanag ng buwan, ramdam niyang may mas malalim pang dahilan na hindi pa ibinubunyag ng tadhana. Sa sandaling iyon, alam niyang magsisimula pa lamang ang tunay na kwento ng kanilang kambal na kapalaran. Isang hapon habang abala ang mga tao sa kanilang mga gawain sa baryo, biglang kumalat ang balitang may batang nawawala. Ang 7 taong gulang na anak ng isang magsasaka ay hindi na nakabalik mula sa paglalaro sa gilid ng gubat. Agad nagtipon ang mga tao sa gitna ng baryo at mabilis na kumalat ang paratang na si Imperial ang may kagagawan. Hindi na ito bago, sigaw ng isa. Simula nang dumating ang aswang na iyan, laging may nangyayaring kakaiba. Ang iba na may sabay-sabay na tumango habang ang mga ina ay nagmamadaling hawakan ang kamay ng kanilang mga anak upang hindi na madagdagan ang nawawala.
Si Imperial na nooy naglalakad lamang papunta sa poso ay biglang nakaramdam ng mabibigat na tingin. Ang mga mata ng mga tao puno ng galit at panghuhusga. "Ibabalik mo ang bata," bulyaw ng isang lalaki habang natataas ang itak. Hindi makapagsalita si Imperial, lalo na nang makita niyang mismong mga dating tahimik na kapitbahay ay kasama sa pag-akusa. Sa kanyang dibdib ay bumigat ang sakit na para bang muli siyang binabalikan ng lahat ng masasakit na alaala. Ngunit bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon, mabilis na humarap si Imperyo. "Huwag ninyong sisihin ang kapatid ko," matatag niyang sabi habang nakatingin sa mga tao. "Siya ay walang kinalaman sa pagkawala ng bata. Ako mismo ang magsisiyasat upang mahanap siya." Ngunit hindi agad nakinig ang lahat. Ang ilan ay nagpatuloy sa sigawan at pagbibintang, at may ilan pang nagmungkahi na palayasin si Imperial mula sa baryo para matapos na ang sumpa. Sa kabila ng lahat, nanatiling kalmado si Imperial bagaman naninginginig ang kanyang mga kamay. Sa loob-loob niya ay ramdam niyang hindi niya kayang tiisin ang panibagong akusasyon. Ngunit sa tabi niya ay naroon si Imperyo, hindi bumibitaw at handang ipaglaban siya laban sa lahat. Sa gabing iyon, nagsimula silang magpasya na tuklasin ang tunay na nangyari sa nawawalang bata dahil alam nilang ang katotohanan lamang ang makakapagligtas sa kanila mula sa pagkamuhi ng baryo. Sa gitna ng kaguluhan sa baryo, nanindigan si Imperyo na hindi niya hahayaang pagbintangan si Imperial. Tumayo siya sa gitna ng mga tao at nagsalita ng malakas upang marinig ng lahat. "Hindi kayo makakapagpasya ng walang katibayan. Ang kapatid ko ay hindi halimaw na tulad ng iniisip ninyo. Kung siya'y tunay na masama, matagal na sana kayong napinsala. Ako mismo ang nakasaksi sa kanyang puso at alam kong wala siyang ginagawang kasamaan." Ngunit imbes na mahupa ang galit, mas lalong nag-ingay ang karamihan. Ang ilan ay sumisigaw ng pagpapatalsik kay Imperial, at ang iba namay nagsimulang maghanda ng mga sulo at itak na tila handa siyang sugurin. Sa puntong iyon, kumapit si Imperial sa braso ng kanyang kakambal at marahang umiling. "Hayaan mo na sila, Imperyo. Hindi sila makikinig." Nangingilid ang kanyang luha, ngunit pilit niyang pinanatiling matatag ang tinig. Alam niyang wala siyang laban sa galit ng bayan. Subalit si Imperyo ay hindi umatras. Lumapit siya sa pinakamatandang babae sa baryo na siyang nangunguna sa sigawan. "Kung talagang gusto ninyong malaman ang katotohanan, bigyan ninyo kami ng oras upang hanapin ang bata. Sa loob ng 3 araw, ibabalik namin siya. At kung hindi namin magawa, kami mismo ang lalayo at hindi na muling magpapakita." Nagkaroon ng katahimikan sa paligid. Ang mga tao'y nagbulungan at matapos ang ulang sandali ay pumayag din sila bagamat may halong pagdududa. 3 araw, sabi ng matanda. At kung hindi ninyo maibabalik ang bata, hindi na namin kayo tatanggapin dito. Sa puntong iyon, mas lalong naging malinaw kay Imperyo na hindi lamang nila kailangan hanapin ang nawawalang bata. Kailangang patunayan din nila ang pagkatao ni Imperial. Na sa kabila ng sumpa ay may kakayahang magligtas at hindi sumira. Sa parehong gabi, sinimulan ng kambal ang kanilang paglalakbay papasok ng kagubatan, dala ang mabigat na hamon at ang pag-asang sa wakas ay maipapakita nila ang tunay na katotohanan. Madilim at tahimik ang kagubatan nang pasukin ito nina Imperyo at Imperial upang hanapin ang batang nawawala. Ang mga sanga ng puno tila kumakaway sa ihip ng hangin at ang mga kuliglig ay nagsasabay-sabay ng kanilang awit. Sa bawat hakbang ay ramdam ni Imperial ang bigat ng responsibilidad sapagkat alam niyang ang kapalaran niya at ng kanyang kakambal ay nakasalalay sa paghahanap na iyon. Habang naglalakad, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung bakit tila palaging siya ang nagdurusa. Ngunit bago pa siya lamunin ng kalungkutan, biglang huminto si Imperyo at itinuro ang mga yapak sa lupa. "May dumaan dito kamakailan. Maliit ang mga paa, marahil sa batang hinahanap natin. Ngunit hindi siya nag-iisa. May mas mabibigat na yapak na kasabay niya.
maingat niyang sambit. Sumunod sila sa mga bakas ng paa hanggang makarating sa isang bahagi ng gubat na halos hindi pinapasok ng mga taga-baryo. Doon nila narinig ang mahinang iyak na tila tinatakpan upang hindi marinig. Agad tumibok ng mabilis ang puso ni Imperial at nagmadali siyang lumapit. Sa pagitan ng makakapal na damo, natagpuan nila ang bata, nanginginig at luhaan. Ngunit bago pa man nila maabot, biglang lumitaw mula sa dilim ang ilan nilalang na may mapupulang mata at mahahabang kuko. Ang mga maligno na matagal nang tinataboy ng baryo ang siyang kumuha sa bata. Hindi kayo makikialam, sabi ng isa na may boses na garalgal, sabay labas ng matatalas na ngipin. Agad pumuwesto si Imperyo. Inilabas ang liwanag mula sa kanyang mga palad na nagbigay ng kapangyarihang tumulak palayo sa mga maligno. Si Imperial naman, bagamat nag-aalangan, ay nakaramdam ng biglang pag-init sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagbago at sa isang iglap ay gumalaw siya ng mabilis upang depensahan ang bata. Sa unang pagkakataon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan hindi upang takutin ang tao, kundi upang iligtas ang isang inosente. Habang nakikipaglaban, naramdaman niya ang kakaibang lakas na matagal na niyang kinikimkim at sa kanyang puso, unti-unting nabubuo ang pag-asang baka kaya niyang baguhin ang tingin ng lahat sa kanya. Matapos ang matinding labanan, napalayas nina Imperial at Imperyo ang mga maligno na kumubkob sa bata. Kapwa sila hingal na hingal, ngunit tagumpay na naisalba ang munting buhay. Nang makita ni Imperial ang takot sa mga mata ng bata, agad niyan itiniklop ang kanyang mga kamay upang hindi makita ang matutulis na kuko at tinago ang kanyang mga pangil. Lumapit siya ng dahan-dahan at maingat na inalalayan ang bata. Wala kang dapat ikatakot. Ligtas ka na, bulong niya. Pilit pinapakalma ang tinig, ngunit ramdam niyang nanginginig pa rin ito. At sa isang higlap ay kumapit sa braso ni Imperyo na may liwanag at banayad na aura. Doon lamang tuluyang tumahan ang bata. Habang naglalakad silang tatlo pa uwi, pinilit ni Imperyo na ipaliwanag sa kapatid ang nakita nilang mga maligno. Sila ang totoong nagbabanta sa baryo, hindi ikaw. Matagal na silang naninirahan sa lilim ng kagubatan, naghihintay ng pagkakataong umatake. Napatingin si Imperial sa lupa at doon lamang niya lubusang naunawaan na ang sumpa niya ay maaring gamitin bilang sandata laban sa mga tunay na halimaw. Kung ganun, matagal na akong pinaparatangan sa kasalanang hindi ko naman ginawa, mahina niyang sabi. Pinisil ni Imperyo ang kanyang balikat. Ngayon ang pagkakataon mong ipakita ang totoo. Pagbalik natin, ikaw ang maghahatid sa bata. Ngunit batid ni Imperial na hindi magiging madali ang pagtanggap ng mga tao. Habang papalapit sila sa baryo, ramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib. Ang mga ilaw mula sa mga sulo ay nagsimulang sumalubong sa kanila at ang mga tao ay nagtipon-tipon na may halong pag-aalala at galit. Nang makita nilang buhay ang bata, nagtilian ang pamilya nito at agad na niyakap ang anak. Ngunit sa halip na magpasalamat, mabilis na lumingon ang ilan kay Imperial at muling nagbulungan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan. Hindi pa rin siya ligtas, sabi ng isa. Ang tagpong iyon ang muling tumusok sa kanyang puso. Ngunit ngayon ay mas matatag na siyang nakatayo. Hindi na siya magtatago at handa siyang patunayan na hindi siya ang tunay na halimaw. Nang makabalik sina Imperyo at Imperial kasama ang bata, mabilis na nagtipon ang mga taga-baryo. Ang ina ng bata ay humagulgol sa tuwa at paulit-ulit na nagpapasalamat sa sinumang nakarinig. Ngunit kahit naroon si Imperial na siyang unang sumugod upang depensahan ang bata, halos walang mata ang lumingon sa kanya nang may pagkilala. Sa halip, nakarinig siya ng mga bulungan na mas lalong nagdagdag sa bigat ng kanyang dibdib. Nakakatakot ang mga mata niya kanina, sabi ng isang lalaki. Kung kaya niyang lumaban ng ganoon, baka sa susunod tayo na ang pagdiskitahan. Isa namang babae ang mabilis na sumagot, hindi ako naniniwala. Kung totoo mang niligtas niya ang bata, baka bahagi lang iyon ng kanyang panlilinlang para patuloy tayong malito. Napatigil si Imperial sa gitna ng maraming tao.
Nakayuko at mahigpit na hawak ang laylayan ng kanyang damit. Ramdam niya ang panghuhusga, ang bigat ng titig na puno ng alinlangan. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ng lungkot, biglang lumapit si Imperyo at tumayo sa kanyang tabi. Malinaw at malakas ang kanyang tinig. Kung hindi dahil kay Imperial, hindi na natin muling makikita ang batang ito. Siya ang unang sumugod laban sa mga maligno. Ako mismo ang nakasaksi kung paano niya ipinaligtas ang bata sa kabila ng panganib sa kanyang sarili. Huwag ninyong ipagkait ang katotohanan dahil lamang sa takot. Sandaling natahimik ang karamihan, ngunit hindi pa rin nawawala ang pagdududa sa kanilang mga mukha. Ang ilan ay nagpatuloy sa pagyuko, tila nahihiya na hindi makatingin, ngunit ang iba'y nanatiling matigas ang puso. Nakaramdam si Imperial ng sakit, ngunit may kakaibang lakas din siyang naramdaman mula sa kanyang kakambal. Sa halip na tumakbo palayo tulad ng dati, pinili niyang manatili. Sa kanyang puso, unti-unting umusbong ang ideya na kung hindi siya makikita ng mga tao bilang isa sa kanila, siya mismo ang magpapatunay na mali ang kanilang iniisip. At sa gabing iyon, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya basta-bastang iiwas sa kapalaran. Kinabukasan, nagising si Imperial na may mabigat na pakiramdam. Hindi dahil sa pagod ng nagdaang gabi, kundi sa alaala ng mga mata ng tao na punong-puno ng pagdududa. Kahit na iligtas na nila ang bata, para bang walang saysay ang lahat sapagkat nanatili ang takot sa kanilang puso. Habang siya'y nakaupo sa harap ng kanilang kubo, nilapitan siya ni Imperyo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng mga salita nila. Mahinahon niyang wika. Hindi lahat ay bulag sa katotohanan. May ilan na nagsisimula nang makita ang kabutihan mo. Pero tandaan mo, may mas malaking panganib na darating at doon tunay na makikita ng lahat kung sino ka. Hindi nagtagal ay lumapit ang isa sa mga batang nakakita sa kanila kagabi. Nahihiya itong nakayuko, dalang maliit na basket ng saging. Imperial, salamat po, mahina nitong sabi bago mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang ina. Napatitig si Imperial sa hawak na prutas at doon siya nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Bagamat iilan lamang ang nagtitiwala, sapat na ang munting pasasalamat na iyon upang magbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit bago pa man niya tuluyang maramdaman ang kaginhawaan, dumating ang balita na may mga bangkay ng hayop na natagpuan sa gilid ng kagubatan. Winasak at nilapa ng hindi kilalang nilalang. Muli na namang umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao. Aswang na naman, sigaw ng isang lalaki. Si Imperial na naman ang may gawa. Sa pagkakataong iyon, halos hindi na siya nagulat sa mabilis na paratang. Ngunit alam niyang iba ang gumawa nito. Ang mga maligno na kanilang nakalaban, ang patuloy na gumagawa ng paraan upang maghasik ng takot. Nagdesisyon si Imperyo na kailangan nilang bumalik sa gubat upang alamin ang pinagmulan ng mga patayan. Sa kanyang puso, ramdam ni Imperial na ito na ang panibagong hakbang upang patunayan ang kanyang sarili. Hindi na sapat na ipagtanggol lang ang sarili sa mga akusasyon. Kailangan niyang ipakita na kaya niyang protektahan ang baryo, kahit pa sila mismo ang unang humusga at nagtaboy sa kanya. Muli nilang pinasok ni Imperyo at Imperial ang kagubatan. Dala ang mabigat na pasya na tuklasin ang pinagmulan ng mga patayan. Tahimik silang naglakad sa makitid na daan at tanging tunog ng mga dahon at huni ng mga ibon ang kanilang kasama. Habang lumalalim ang kanilang nilalakaran, napansin nilang mas malamig at mas nakakapangilabot ang paligid kaysa dati. May kakaibang enerhiya na dumadaloy sa hangin at ramdam ni Imperial ang pagbigat ng kanyang dibdib. Nararamdaman mo ba ito, Imperyo? Tanong niya habang hawak ang dibdib. Tumango ang kapatid. Oo, malapit tayo sa pinagmumulan ng kasamaan. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan nila ang isang lugar na hindi pa nila nakikita noon. Isang maliit na clearing na puno ng kalat na buto at pinaghirapang bangkay ng mga hayop. Sa gitna nito ay nakaupo ang isang nilalang na may hugis bata ngunit may matatalim na ngipin at mata na kumikislap sa pula.
Ang tiyanak, ang pinuno ng mga maligno, ay unti-unting ngumiti nang makita sila. Sa wakas, ang kambal na matagal ko nang inaabangan. Garalgal nitong wika, "Ikaw, Imperial, ang tunay kong target. Ang sumpa na iyong bitbit ay galing sa akin. Hanggat hindi ka sumasama sa amin, hindi matatapos ang paghihirap ng iyong baryo." Nalaki ang mga mata ni Imperial at biglang nagbalik sa kanya ang mga alaala ng pangungutya at pagdududa ng mga tao. Ngayon lamang niya naunawaan ang pinagmula ng sumpa. Hindi dahil isinilang siyang halimaw, kundi dahil may masamang nilalang na sadyang naglagay ng bigat sa kanyang buhay. Napakuyom ang kanyang mga kamao at nakaramdam siya ng pag-aalab ng damdamin. "Hindi ko kailanman pipiliin ang daan mo," sagot niya. Nanininig ang boses, ngunit matatag. Sa tabi niya, inilabas ni Emperya ang kanyang liwanag na tila naghahanda sa isang matinding labanan. At sa sandaling iyon, malinaw na sa kanila na nagsisimula na ang totoong digmaan laban sa puwersa ng kadiliman. Nagliyab ang paligid ng clearing nang magsimulang gumalaw ang mga maligno sa utos ng tiyanak. Lumabas mula sa mga anino ang kanilang mga kasamahan. May matutulis na kuko at mga matang pulang-pula at sabay-sabay silang sumugod patungo kina Imperial at Imperyo. Agad namang umilaw ang katawan ni Imperyo. Bumalot ang liwanag sa kanyang mga palad na tila nagiging espada ng dalisay na enerhiya. Sa isang iglap ay nakatama siya ng ilang nilalang na agad na natunaw sa liwanag. Samantalang si Imperial, bagamat nanginginig ang loob, ay nakaramdam ng matinding galit sa tiyanak. Ang kanyang mga matay kumislap ng dilaw at pula at sa bawat hampas ng kanyang kamay ay nagkalagas ang mga dahon at gumalaw ang mga puno. Naramdaman ni Imperial na ang kapangyarihang kinatatakutan ng lahat ay lumalabas ng kusa, ngunit sa halip na pigilan, hinayaan niyang dumaloy ito. Isang nilalang ang sumugod mula sa likuran. Ngunit mabilis niyang nailagan at tinulak ito palayo gamit ang kanyang matutulis na kuko. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng lakas at tapang at sa unang pagkakataon, hindi niya ikinahihiya ang kanyang anyo. Habang lumalaban sila, patuloy na humahalakhak ang tiyanak. "Mas lalo kang nagiging tulad namin, Imperial. Tingnan mo kung paano ka gumamit ng iyong sumpa. Hindi magtatagal at magiging isa ka na sa amin." Napakagat si Imperial sa anyang labi, pinipigilang panghinaan ng loob. Ngunit agad siyang sinabihan ni Imperyo, "Hindi ka tulad nila. Ang iyong kapangyarihan ay hindi sumpa kung gagamitin mo para iligtas." Sa mga salitang iyon, nakaramdam si Imperial ng lakas ng loob. Sa kabila ng kaguluhan, naramdaman niyang unti-unti siyang nagiging mas buo. Matapos ang mahabang sagupaan, napilitan ang mga maligno na umatras, ngunit hindi pa tapos ang laban. Tumipig ang tiyanak kay Imperial at ngumisi. "Babalik ako at sa oras na iyon, ikaw na mismo ang lalapit sa akin." Pagkatapos ay naglaho ito sa anino, iniwan ang kambal na parehong hingal, ngunit mas determinado kaysa dati. Sa gabing iyon, alam nilang hindi lamang baryo ang kanilang ipinagtatanggol, kundi ang kinabukasan mismo ni Imperial. Pagbalik nina Imperial at Imperyo sa kanilang kubo, parehong pagod at sugatan, hindi nila maiwasang pag-isipan ang mga salitang iniwan ng tiyanak. Para bang nakatanim sa isipan ni Imperial ang banta na siya'y magiging katulad ng mga nilalang na kanilang nilalabanan. Habang nakaupo siya sa gilid ng banig, nakatingin sa kanyang mga kamay na may bakas ng dugo ng mga maligno, naisip niyang baka nga may katotohanan ang sinabi ng tiyanak. Ngunit agad siyang nilapitan ni Imperyo at umupo sa kanyang tabi. "Alam kong iniisip mo na baka tama siya," wika ni Imperyo habang tinititigan ang kapatid. "Pero tandaan mo, ikaw ang pumili na ipagtanggol ang bata. Hindi mo sila pinatay dahil sa gutom o kasamaan. Ginamit mo ang kapangyarihan mo para iligtas at doon pa lamang malinaw na hindi ka kailanman magiging tulad nila." Napaluha si Imperial, hindi dahil sa takot kundi sa paggaan ng kanyang dibdib. Kung ganoon, mahina niyang tugon,
Kailangan ko nang tanggapin na hindi ko maitatago ang aking kakayahan. Kailangan kong gamitin ito hindi lamang para sa sarili ko kundi para sa mga tao na kahit ayaw sa akin ay dapat kong protektahan. Tumango si Emperyo at doon nagsimula ang kanilang panibagong yugto. Simula kinabukasan, sinimulan niyang alamin at kilalanin ang kanyang lakas. Pinakita ni Emperyo kung paano kontrolin ang enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, kung paano pigilan ang matinding galit na maaaring lumamon sa kanya, at kung paano gamitin ito bilang sandata laban sa mas masahol na nilalang. Sa bawat araw ng pagsasanay, naramdaman ni Imperial na mas lumalakas siya, ngunit higit pa sa lakas, natutunan niyang may kapangyarihan siyang pumili kung sino siya. Hindi siya itatali ng sumpa at hindi siya paiikuti ng takot ng mga tao. Habang nag-ehersisyo sila sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman ni Imperial na sa wakas ay unti-unti nang nabubura ang tanikala ng kahihiyan na matagal na niyang pasan. Ngunit kasabay nito ay ramdam niyang papalapit na rin ang pagbabalik ng tiyanak at ang mas malaking digmaan na hindi na niya maiiwasan. Habang lumilipas ang mga araw ng kanilang pagsasanay, mas nararamdaman ni na Imperial at Imperyo ang kakaibang katahimikan sa paligid ng baryo. Sa halip na magdala ito ng ginhawa, mas lalo silang nakaramdam ng kaba dahil alam nilang ang katahimikan ay tanda lamang ng bagyong paparating. Isang gabi, habang nagbabantay sila sa gilid ng kagubatan, napansin ni Imperyo ang kakaibang liwanag sa kalangitan. Hindi ito liwanag ng buwan, kundi tila apoy na pumapailan lang mula sa malayo. Agad silang tumakbo upang tingnan at doon nila nakita ang mga maligno na nagtitipon sa isang lugar, mas marami kaysa dati. Sa gitna ng pulutong ay naroon ang tiyanak, nakaupo sa ibabaw ng bato at nakangisi na parabang inaabangan na sila. Nang makita sila ng mga nilalang, sabay-sabay itong nag-ingay, huni at halakhak na nakakapangilapot. Handa na kayong salubungin ang inyong kapalaran. Sigaw ng tiyanak, at sa pagkakataong ito, hindi lamang hayop ang kukunin namin. Ang buong baryo ang magiging handog sa aming mundo. Ang mga salitang iyon ay parang nagmarka sa puso ni Imperial. Alam niyang hindi na lang ito laban para sa kanyang pangalan o dangal. Isa itong laban para sa buhay ng lahat ng tao, kahit sila pa ang unang humusga sa kanya. Nagpasiya silang magbalik sa baryo upang babalaan ang lahat. Pagdating nila, nagtipon ang mga tao sa gitna ng plaza at doon ipinaliwanag ni Imperyo ang nakita nilang panganib. Ngunit gaya ng dati, hindi agad naniwala ang lahat. Paano namin malalaman na totoo ang sinasabi ninyo? Tanong ng isa. Baka kayo mismo ang nagdala ng kapahamatan. Tumindig si Imperial at sa unang pagkakataon ay diretsahang nagsalita. Kung gusto ninyong mabuhay, makinig kayo. Kung hindi, wala nang bukas para sa inyo. Ang kanyang tinig ay matatag at puno ng kapangyarihan. At kahit hindi pa rin lahat kumbinsido, naramdaman ng marami na hindi na panahon ng pagdududa. Ang panganib ay mas malaki kaysa sa kanilang takot at kailangan nilang magkaisa bago tuluyang bumating ang unos. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa gitna ng baryo matapos marinig ang babala ni na Imperyo at Imperial. Ang iba ay natakot at agad na pumayag na makinig, ngunit marami pa rin ang nanatiling matigas ang puso. Bakit kami maniniwala sa isang aswang? Sigaw ng isang lalaki habang hawak ang kanyang sibat. Kung totoo nang may darating na panganib, baka sila mismo ang nagdala niyan dito. Tumayo si Imperial sa gitna ng pagtitipon at kahit nanginginig ang kanyang loob, binanatili niyang matatag ang kanyang tinig. Kung talagang galit pa rin kayo sa akin, ayos lang, ngunit hindi na ito tungkol sa akin. Ang tanong, handa ba kayong ipagsapalaran ang inyong mga anak at pamilya? Ang mga maligno ay paparating at kung hindi tayo kikilos ngayon, wala nang matitirang ligtas sa inyo. Natigilan ang karamihan sa kanyang mga salita. Ang mga ina ay nagyakapan sa kanilang mga anak at ang mga matatanda ay nagbulungan. Ngunit bago pa man muling makapagsalita ang iba,
Nagsimula ang isang kaguluhan sa paligid. May mga aso na tumatahol ng malakas at mula sa malayo ay narinig nila ang halakhak ng mga maligno. Biglang sumugod si Imperyo upang silipin ang pinagmulan at nakita niyang nagkakampi ang ilang nilalang sa gilid ng baryo. Para bang sinusubukan nilang silipin ang lakas ng depensa ng mga tao. Agad siyang bumalik at sinabi, wala nang oras para magduda, nagsisimula na ang kanilang pag-atake. Nagdesisyon ang kapitan ng baryo na sumunod kay Imperyo. Kung ito'y totoo, kailangan naming lumaban. Wala kaming ibang pagpipilian. Unti-unting nagkaisa ang mga tao, bagamat may kaba at takot sa kanilang mga mata. Ang mga lalaki naghanda ng sandata at ang mga babae nagdala ng tubig at mga halamang gamot bilang pangunang lunas. Habang ang lahat ay abala sa paghahanda, tumingin si Imperial kay Imperyo. Hindi ko akalaing makikinig sila. Tumugon ang kakambal. Dahil alam nilang wala nang ibang makakapagligtas sa kanila kundi ikaw. Sa mga salitang iyon, unti-unting nabuo ang paninindigan ni Imperial na sa kabila ng lahat ng galit at takot, handa siyang ipaglaban ang baryo na minsan tumanggi sa kanya. Sa gabing iyon, nagsimulang magbantay ang buong baryo. Ang mga lalaki ay naglagay ng mga sulo sa paligid upang magbigay liwanag at ang mga kababaihan na may nagtulong-tulong sa pagdadala ng pagkain at tubig para sa lahat ng nagbabantay. Si Imperyo ay nagturo kung paano bumuo ng bilog na depensa sa paligid ng plaza upang may ligtas na lugar ang mga bata at matatanda. Samantala, si Imperial ay nakaupo sa gilid, nakikiramdam sa kakaibang enerhiya sa hangin. Ramdam niya na papalapit ang mga maligno at lalong tumitindi ang kanyang kaba. Ngunit hindi niya hinayaan ang takot na lamunin siya. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at pilit na pinakikiramdaman ang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Maya-maya, pa'y narinig nila ang malakas na sigaw mula sa gubat. Isa-isang lumabas ang mga maligno at sa kanilang unahan ay naroroon ang tiyanak na kanising parang nagwawagi na. Hindi ninyo kami matatalo, sigaw nito. Ang baryong ito ay magiging handog sa aming mundo. Agad pumwesto si Imperyo at naglabas ng liwanag mula sa kanyang mga kamay. Ang mga tao'y humakbang pabalik, natatakot ngunit handang sumunod sa anumang utos. Nakita nilang nagsimulang maglabasan ang mga engkanto na kakampi ni Imperyo, na kanyang tinawag mula sa kanilang mundo upang tumulong. Ang mga tao'y halos hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, ngunit nagbigay ito ng lakas ng loob sa kanila. Sa gitna ng lahat, si Imperial ay humarap sa tiyanak. Ako ang hanap mo, hindi sila. Malakas niyang sigaw. Tumawa ang tiyanak at unti-unting lumapit. Kung ganoon, sumama ka na sa akin at tapos na ang lahat. Ngunit tumindig si Imperial, hindi na nanginginig. Hindi ko kailan nang pipiliin ang daan mo. Ang kapangyarihang ibinigay mo sa akin, gagamitin ko upang tapusin ka. Ang kanyang tinig ay nagbigay ng lakas sa mga tao at sa unang pagkakataon, nakaramdam sila ng pag-asa. Ang laban ay nagsimula na at lahat ng tao, engkanto at si Imperial ay nagkakaisa laban sa kadiliman. Nagpatuloy ang matinding labanan sa pagitan ng mga taga-baryo, mga engkanto at ng mga maligno na pinamumunuan ng tiyanak. Ang hangin ay puno ng sigawan, halakhak ng masasamang nilalang at manasigaw ng tapang mula sa mga tao. Si Imperyo ay nasa unahan, naglalabas ng liwanag na parang apoy ng araw at bawat tama nito ay nagsisilbing panangga ng baryo laban sa mga halimaw. Ngunit higit na nakapupukaw ng atensyon ang pakikibaka ni Imperial. Sa bawat galaw niya ay kita ang pagkabalot ng kakaibang enerhiya. Kalahati galing sa sumpa at kalahati galing sa tapang na natutunan niyang yakapin. Habang naglalaban, biglang sumugod ang tiyanak kay Imperial. Mabilis itong gumalaw, parang anino na dumudulas sa hangin. Tinangkang kagatin ang kanyang leeg,
ngunit maagap siyang nakailag at tinulak ito palayo gamit ang kanyang matatalim na kuko. Tumalsik ang tiyanak sa lupa, ngunit agad ding tumayo at humalakhak. Nakikita mo ba, Imperial? Gamit na gamit mo ang sumpa. Hindi mo na ito matatakasan. Ang mamasalitang iyon ay tumama sa kanyang puso at sandaling nagdulot ng alinlangan. Totoo nga ba na wala siyang ibang landas kundi maging halimaw? Ngunit mula sa likuran ay narinig niya ang sigaw ng isang bata. Isang batang babae na halos mahulig sa kamay ng mga maligno. Hindi na siya nag-isip pa. Tumalon siya at ginamit ang buong lakas upang iligtas ang bata. Nang makita ito ng lahat, napansin nilang hindi siya kumilos bilang halimaw, kundi bilang tagapagtanggol. Niyakap niya ang bata at ibinalik sa mga magulang, at sa sandaling iyon ay naputol ang kanyang pag-aalinlangan. Tumindig siya ng tuwid at tumingin muli sa tiyanak. Hindi ako katulad mo. Hindi ako isinilang upang maghasik ng lagim. Ako'y narito para protektahan ang mga inosente. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw at nagbigay ng panibagong lakas sa mga tao at engkanto. Maging si Emperyo ay ngumiti dahil nakita niyang unti-unti nang tinatanggap ni Imperial ang kanyang tunay na layunin. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat, sapagkat mas lalo pang magiging mabangis ang tiyanak kapag nasusukol. Ang laban ay papasok na sa pinakamapanganib na yugto. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang tiyanak ay hindi na lamang basta tumatawa, kundi nagsimulang maglabas ng nakakapangilabot na enerhiya. Ang lupa ay yumanig at ang mga puno sa paligid ay tila yumuko sa bigat ng kanyang kapangyarihan. Isa-isang lumitaw ang mas maraming maligno mula sa anino, mas marami at mas malalaki kaysa sa dati nilang nakalaban. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang manginig at umatras. Ang ilan ay muntik nang bumitaw sa kanilang mga sandata. Ngunit mabilis na sumigaw si Emperyo. Huwag kayong matakot. Ang takot ang ginagamit nila laban sa atin. Labanan ninyo, hindi para sa amin kundi para sa inyong mga anak at pamilya. Naging sandigan ng lahat ang kanyang liwanag na muling kumislap at bumalot sa mga mandirigma ng baryo. Ngunit sa kabilang panig, si Imperial ay nakatuon lamang sa tiyanak. Habang lumalapit ito sa kanya, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sumpa. Ang kanyang katawan ay nanginginig at pakiramdam niya'y hinihigop ng tiyanak ang kanyang enerhiya. Sumama ka na sa akin, bulong nito na para bang pumapasok sa kanyang isipan. Wala kang lugar sa kanila. Sa piling ko, magiging malaya ka. Napapikit si Imperial at halos malapit ng bumigay. Ngunit bigla niyang naalala ang batang iniligtas niya, ang mga salitang binitiwan ni Imperyo at ang munting pasasalamat ng batang nagbigay sa kanya ng prutas. Doon niya nahanap ang lakas. Hindi ko kailanman pipiliin ang daan mo, sigaw niya at muling bumukas ang kanyang mga mata. Kumikislap sa kakaibang liwanag na hindi lamang pula ng sumpa, kundi putit ginto, na tila bagong anyo ng kanyang kapangyarihan. Nabigla ang tiyanak at umatras, ngunit hindi ito umatras upang sumuko. Sa halip, tinawag nito ang lahat ng natitira niyang hukbo at dinala sila sa isang abandonadong gusali sa gilid ng baryo. Kung nais ninyo akong tapusin, doon ninyo ako haharapin, sigaw nito bago tuluyang naglaho sa dilim. Alam ng lahat na ang susunod na yugto ay hindi na basta pagtatanggol, kundi ang huling paglusob upang tapusin ang laban. Matapos maglaho ang tiyanak at ang kanyang mga kasamahan, nagbalik ang katahimikan sa baryo, ngunit puno ng kaba at pangamba ang lahat. Ang mga tao'y nagtipon sa gitna ng plaza, habang si Imperyo at Imperial ay nagpahinga saglit upang ayusin ang kanilang isipan. Hindi na natin sila maaaring hintayin na bumalik, mariing wika ni Imperyo. Kung totoo man ang sinabi ng tiyanak, doon sa lumang gusali matatapos ang lahat. Kailangan nating tapusin ito bago patuluyang masakop ang baryo. Ang mga tao'y nagbulungan, halatang takot at nag-aalangan. May ilan na nais ng tumakas at iwan ang baryo, ngunit mabilis silang pinigilan ng kanilang kapitan. Kung lalayo tayo, saan tayo pupunta?
masusundan pa rin tayo ng mga halimaw. Mas mabuting lumaban tayo ngayon. Si Imperial ay nakatayo sa gitna ng lahat at ramdam niyang ang kanilang mga matay muling nakatuon sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi lamang takot ang nakita niya, kundi may halong pag-asa. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang tanggapin na hindi siya kalaban kundi kakampi. Sasamahan namin kayo, wika ng isang magsasaka habang mahigpit ang hawak sa kanyang itak. Kung kaya mong lumaban para sa amin, bakit kami hindi? Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng lakas kay Imperial. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang unti-unti nang bumabago ang pananaw ng mga tao tungkol sa kanya. Kinagabihan, nagsimulang maghanda ang lahat. Ang mga lalaki nagdala ng sibat at pana. Ang mga kababaihan ay nagbigay ng halamang gamot at pagkain. At ang mga engkanto na tinawag ni Imperyo ay naglatag ng proteksyon sa baryo upang maiwan ang mga bata at matatanda. Sa gitna ng paghahanda, lumapit si Imperyo kay Imperial. Ito na ang pagkakataon. Kapag hinarap natin ang tiyanak, hindi na siya magtatago. Ngunit tandaan mo, ikaw ang tunay niyang pakay. Tumingin si Imperial sa kanyang kakambal at tumango. Kung ganoon, hindi ako uurong. Hindi ko na siya hahayaang muling sirain ang buhay ko at ng baryo. At sa gabing iyon, nagsimula silang maglakad patungo sa lumang gusali na naging pugad ng kadiliman. Tahimik ang paligid habang naglalakad sina Imperyo, Imperial at ang mga kasamang taga-baryo patungo sa lumang gusali na tinukoy ng tiyanak. Ang gusaling iyon ay matagal nang iniiwasan ng lahat dahil pinaniniwalaang pinamumugaran ng masasamang espiritu. Ang mga dingding nito ay basag-basad, puno ng lumot, at ang mga bintana ay tila mga matang nagmamasid mula sa dilim. Sa bawat hakbang, ramdam ni Imperial ang pagbigat ng hangin. Parang may puwersang humihila sa kanya na ayaw siyang magpatuloy. Ngunit mas pinili niyang sumulong, hawak ang matinding determinasyon na wakasan ang sumpang matagal nang bumabalot sa kanyang pagkatao. Nang makarating sila sa harapan ng gusali, biglan umalingangaw ang halakhak ng tiyanak mula sa loob. Handa na ba kayong lahat na ialay ang inyong sarili? Sigaw nito na nagpatindig ng balahibo ng mga tao. Tumayo si Imperyo sa unahan at sumagot, "Hindi kami narito upang maging biktima. Narito kami upang tapusin ka." Kasabay noon, bumukas ang malalaking pinto ng gusali na para bang kusang gumalaw. Mula sa loob ay lumabas ang mga nilalang na mas malalaki at mas nakakatakot kaysa sa kanilang mga nakalaban dati. Ang kanilang mga katawan ay balot ng itim na usok at ang kanilang mga mata ay kumikislap sa pula. Mabilis na pumwesto ang mga engkanto at mga taga-baryo handang lumaban. Si Imperial ay huminga ng malalim, pilit pinipigilan ang panghihina ng kanyang tuhod. Ramdam niyang siya talaga ang pakay ng lahat ng ito. Ngunit bago siya lamunin ng kaba, naramdaman niyang hinawakan ni Imperyo ang kanyang kamay at mahigpit na pinisil. "Nandito ako, hindi kita iiwan," bulong nito. Muling nabuo ang kanyang tapang. Sa loob ng gusali, lumitaw ang tiyanak na mas malaki na kaysa sa dati. Ang anyo nito'y unti-unting nagiging halimaw na higit pa sa karaniwan. "Halika, Imperial," wika nito, "oras na upang piliin mo ang iyong tunay na kapalaran." Ang mga salitang iyon ang naging hudyat ng panibagong digmaan at sa pagkakataong ito, alam ng lahat na hindi na basta laban para sa baryo ang kanilang kinakaharap, kundi laban para sa kaligtasan ng kanilang buong mundo. Nang tuluyang pumasok ang lahat sa loob ng gusali, dumilim ang paligid at ang tanging liwanag lamang ay mula sa nag-aalab na mga mata ng mga halimaw. Ang sahig ay puno ng abo at mga basag na bato at mula sa kisame ay may mga nakabiting kalansay na animoy mga dating biktima. Ang mga tao sa baryo ay halos manginig sa takot, ngunit pinilit nilang manatili sa likod ni Imperyo at Imperial. "Huwag kayong bumitaw sa inyong tapang," sigaw ni Imperyo, at agad siyang nagpalabas ng liwanag na tumabon sa buong silid.
pansamantalang tinaboy ang kadiliman. Ngunit ang tiyanak ay muling humalakhak. Sa bawat tawa nito, mas lumalakas ang pagyanig ng gusali. Bigla nitong ibinunyad ang isang lihim na hindi pa naririnig ni Imperial. Hindi mo ba alam, ikaw ang dahilan kung bakit nagdusa ang iyong ina? Dahil sa sumpang ipinasa o sa iyo, siya'y nanghina at namatay. Kung hindi dahil sa iyong pagsilang, buo pa sana ang pamilya ninyo. Napasinghap si Imperial at halos mabitawan ang kanyang lakas. Tumulo ang kanyang luha habang bumigat ang dibdib niya. Ang mga tao sa likod nila ay nagbulungan. Tila lalo pang nadagdagan ang kanilang takot. Ngunit mabilis siyang niyakap ng kanyang kakambal gamit ang tinig ng katotohanan. Huwag kang maniwala sa kanya. Ganyan ang kanyang paraan. Binabaluktot ang katotohanan upang palambutin ang ating loob. Ang ina natin ay namatay hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa sakripisyong ginawa niya upang tayo'y mabuhay. Sa mga salitang iyon, bumalik ang lakas kay Imperial. Pinahid niya ang kanyang luha at muling tumayo ng tuwid. Kung ang buhay ko'y ipinanganak sa sumpa, gagawin ko itong sandata para tapusin ka. Sa galit ng tiyanak, mas lalo itong nag-iba ng anyo. Ang kanyang katawan ay lumaki, naging isang halimaw na kasing laki ng haligi, at ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang mga tao ay halos mawala ng pag-asa, ngunit si Imperial ay humakbang pasulong, dala ang bagong determinasyon na hindi na siya magpapalinlang sa kasinumalingan ng kanyang kaaway. Ang tunay na labanan ay nagsisimula na. Sa loob ng lumang gusali ay nagsimula ang pinakamatinding labanan. Ang mga maligno ay naguunahang sumugod, pinapalibutan ng mga tao at mga engkanto na naroon. Ang ingay ng kanilang halakhak ay humahalo sa sigaw ng takot at tapang ng mga mandirigma. Si Imperyo ay lumipad sa gitna ng silid, bumabalot sa kanyang katawan ang liwanag na parang araw sa gabi. Sa bawat hampas ng kanyang palad, natutunaw ang mga nilalang sa alab ng kanyang kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi na uubos ang mga kaaway. Tila may dumadaloy na walang katapusang puwersa mula sa tiyanak. Samantala, si Imperial ay nakatutok sa halimaw na dating anyong bata. Ang tiyanak ngayon ay nagmistulang dambuhalang nilalang na may mahahabang kuko at ngipin, at bawat hakbang nito ay nagpapayanig sa sahig. Mabilis itong umatake, tinangka siyang tamaan ng mga matutulis na kuko, ngunit maadap siyang nakaiwas at gumanti ng hampas. Ang kanyang mga kuko'y nagliliwanag, hindi na lamang pula ng sumpa, kundi may halo ng gintong liwanag na tila pinagsamang dilim at liwanag. Ang unang tama niya ay nag-iwan ng sugat sa katawan ng tiyanak, dahilan upang ito'y mapasigaw sa galit. Ngunit sa bawat sugat na natatamo ng kalaban, mas lalo itong nagiging mabanis. Hindi mo ako kayang tapusin, Imperial. Ako ang iyong anino, ako ang iyong kapalaran, sigaw nito. Halos bumigay ang kanyang loob sa bigat ng mga salita, ngunit bigla niyang naalala ang mga bata at magulang sa baryo na nagtatago sa likuran, umaasang maliligtas. Naramdaman niyang hindi na lamang sarili niya ang kanyang ipinaglalaban, kundi ang kinabukasan ng lahat. Lumapit si Imperyo at inilagay ang kanyang palad sa balikat ng kapatid. Tayo ang magtatapos nito, ngunit ikaw ang susi. Huwag mong kalimutan, ikaw lamang ang makakaputol sa sumpa. Sa mamasalitang iyon, ramdam ni Imperial na hindi na siya nag-iisa. Huminga siya ng malalim at muling humarap sa tiyanak, handa sa pinakamatinding pag-atake. Ang kanyang puso puno ng tapang, at ang kanyang katawan ay nagliliwanag ng kakaibang lakas na ngayon lang niya naramdaman. Ang huling laban ay papalapit na sa sukdulan. Nagsimula ang sunod-sunod na malalakas na sagupaan sa loob ng gusali. Ang mga taga-baryo ay nagsilbing unang depensa, pinipigilan ang mga maligno na sumugod sa mga bata at matatanda na nasa likuran. Sa bawat pag-atake ng mga halimaw, ay sinasalubong sila ng tapang at determinasyon ng mga taong dati ay puno ng takot,
ngayon ay sabay-sabay na nakikipaglaban para sa kanilang sariling kaligtasan. Sa gitna ng lahat, si Imperyo ay naglabas ng mas matinding liwanag na tila naging harang sa pagitan ng mga tao at ng lumalapit na kadiliman. Ang kanyang tinig ay malakas na umalingaw-ngaw, nagbibigay ng pag-asa sa lahat. Huwag kayong titigil, malapit na nating matapos ang lahat. Samantala, si Imperial ay patuloy na humaharap sa tiyanak na mas lalo pang lumalaki at nagiging nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pula, ngunit may bakas din ng ginto na nagmumula sa bagong anyo ng lakas na natutunan niyang yakapin. Sa bawat banggaan nila ay umuuga ang buong gusali at halos bumigay ang mga haligi sa tindi ng kanilang labanan. "Sumuko ka na, Imperial!" sigaw ng tiyanak. "Sa huli, ikaw at ako ay iisa. Hindi mo maikakaila ang sumpa sa iyong dugo." Ngunit matatag siyang sumagot, "Ang dugo ko'y maaaring madilim, ngunit ang puso ko'y hindi kailanman magiging iyo." Biglang sumugod ang tiyanak at tinangkang sakupin ang kanyang isipan gamit ang mga bulong na pumapasok sa kanyang ulo. Sandali siyang nayanig, nakarinig ng mga sigaw ng nakaraan, ang mga paratang at pangungutya ng mga tao, ang mga gabing iniwan siyang nag-iisa. Halos bumigay siya, ngunit biglang lumapit ang isang batang babae mula sa baryo na dati niyang iniligtas. "Ate Imperial, kaya mo yan!" sigaw nito habang nakatago sa likuran ng kanyang ina. Ang simpleng tinig na iyon ang nagbalik ng kanyang lakas. Muli niyang hinugot ang lahat ng natitirang tapang at itinulak ang tiyanak gamit ang liwanag na lumalabas mula sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat na ang sumpa na matagal nang ikinakatakot ay nagiging dalisay na kapangyarihan ng pagtatanggol. Ang mga tao'y napasigaw ng sabay-sabay, nagbigay ng panibagong lakas ng loob sa bawat isa. Ang laban ay papalapit na sa pinakaimportanteng sandali at alam ni Imperial na malapit na niyang harapin ang kanyang tunay na kapalaran. Nagpatuloy ang sagupaan sa loob ng gusali habang ang halakhak ng tiyanak ay lalong lumalakas. Ang kanyang anyo ay tuluyan nang nagbago, naging isang halimaw na may mga pakpak na parang paniki at balat na sing-itim ng usok. Sa bawat hampas ng kanyang mga kuko, nabubuwag ang mga haligi ng gusali at halos gumuho ang buong paligid. Ang mga tao ay nagsisigawan, ngunit hindi na tumatakbo palayo. Sa halip ay nagsama-sama silang nagbuhat ng kanilang mga sandata at pinagtulungan ang mga maligno sa paligid. Ang kanilang pagkakaisa ay nagbigay ng panibagong sigla sa laban at kahit alam nilang malalakas ang kanilang kalaban, hindi na sila nagpatinag. Si Imperyo ay nasa gitna pa rin, nagpapalabas ng malakas na liwanag upang protektahan ang mga bata at matatanda. Ngunit alam niyang hindi sapat ang kanyang kapangyarihan para tapusin ang halimaw na tiyanak. Kaya't ibinuhos niya ang kanyang buong lakas kay Imperial. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng kapatid at nagpadala ng enerhiya. "Kapatid, ikaw ang susi. Ang lakas ko ay para sa iyo. Gamitin mo ito at tapusin na ang sumpa." Ramdam ni Imperial ang biglaang pag-init sa kanyang katawan. Ang dating apoy ng sumpa ay naghalo sa liwanag ng engkanto at ang kanyang buong anyo ay nagbago. Ang kanyang mga matay kumislap ng gintong liwanag at ang kanyang mga kuko tila naging talim ng liwanag at dilim na pinagsama. Nang muling humarap ang tiyanak, nakita nitong hindi na basta aswang ang kaharap niya, kundi isang nilalang na nagtataglay ng kapangyarihang mas malakas kaysa dati. "Imposible," sigaw ng tiyanak habang umatras. Ngunit hindi na nag-atubili si Imperial. Mabilis siyang sumugod at sa bawat galaw ay parang may alo ng liwanag na sumisira sa dilim. Ang mga tao'y napaluhod sa pagkakita ng bagong anyo niya, hindi sa takot kundi sa pagkamangha. Sa wakas, nagsimulang makita ng lahat ang tunay na katotohanan. Si Imperial ay hindi sumpa ng baryo kundi ang kanilang tagapagtanggol. Ngunit alam ng lahat
na kailangan pa niyang tapusin ang pinuno ng kasamaan upang tuluyang magwagi. Nang tuluyan ng yakapin ni Imperial ang bagong anyo ng kanyang kapangyarihan, naramdaman niya ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang dating bigat ng sumpa ay tila naging liwanag na nagbibigay lakas sa kanyang mga kalamnan at puso. Habang nakatayo siya sa harap ng halimaw na tiyanak, ramdam ng lahat ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanya. Ang mga tao sa baryo ay hindi na nakatingin sa kanya na may takot, kundi may paghanga at pag-asa. Si Imperyo na nakaluhod sa pagod matapos ibigay ang kanyang lakas ay ngumiti sa kapatid at mahina ngunit buong tiwala na nagsabi, "Ikaw ang magtatapos nito, Imperial." Sumugod ang tiyanak na may nakakakilabot na halakhak. Ang kanyang mga pakpak ay pumalo at nagbigay ng malakas na hangin na halos magpatumba sa lahat ng nasa paligid. Ngunit hindi natinag si Imperial. Sa halip ay sinalubong niya ang halimaw ng buong tapang. Sa unang banggaan ng kanilang mga kamay at kuko ay yumanig ang gusali. Bumigay ang ilang pader at bumagsak ang mga bato, ngunit nanatiling nakatutok ang dalawa sa kanilang labanan. Ang tiyanak ay patuloy sa pangumutya, "Hindi mo kayang labanan ang iyong pinagmulan. Isa kang halimaw tulad ko." Ngunit sumagot si Imperial nang may matatag na tinig, "Kung halimaw man ako sa inyong paningin, gagamitin ko ang anyong ito para protektahan ang mga walang laban. Hindi ako katulad mo." Sa huling pag-atake, naglabas si Imperial ng buong lakas na pinaghalo ng sumpa at ng liwanag ni Imperyo. Ang kanyang mga kamay ay kumislap ng gintong liwanag na may halong pula at sa isang malakas na hampas ay tumama ito sa dibdib ng tiyanak. Umalingaw ang sigaw ng halimaw habang unti-unting natutunaw ang kanyang katawan sa ilalim ng liwanag. Ang mga maligno sa paligid ay naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Sa wakas, ang matagal na sumpa na nagdulot ng takot at pighati ay nabasag. Nakatayo si Imperial sa gitna ng guho, hinihinal ngunit matagumpay, at ang lahat ng tao'y napasigaw sa galak at tuwa. Sa sandaling iyon, nagsimula ang panibagong kabanata ng kanyang buhay. Pagkatapos ng matinding laban, bumagsak si Imperial sa kanyang mga tuhod, hingal na hingal at halos mawalan ng lakas. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap pa rin ng kakaibang liwanag. Ang mga tao'y unti-unting lumapit at sa unang pagkakataon wala nang bulungan ng pagdududa o panghuhusga. Sa halip ay maririnig ang mga iyak ng pasasalamat at mga salitang puno ng pag-asa. "Salamat, Imperial," wika ng ina ng batang una niyang iniligtas. "Kung hindi dahil sa iyo, wala na kaming lahat ngayon." Napatingin si Imperial sa kanila at sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng ginhawa ang sakit ng mga taon ng pangungutya. Si Imperyo ay lumapit at inalalayan ang kanyang kakambal upang makatayo. Bagaman halos maubos ang kanyang enerhiya matapos ibigay ang lakas kay Imperial, naroon pa rin ang ngiti sa kanyang labi. "Natapos na, kapatid. Ang sumpa na matagal mong pasan ay wala na. Ipinakita mong hindi kailanman masama ang puso mo." Napayakap si Imperial sa kanya at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng tunay na kalayaan. Ang dating bigat ng kanyang pangalan at pagkatao ay napawi at ang baryo na minsan ay tumanggi sa kanya ay ngayon ay nakatingin ng may paggalang. Habang lumalabas sila mula sa guho ng lumang gusali, sinikap ng mga tao na tumulong sa kanilang dalawa. Ang iba'y nandala ng tubig at mga dahon para sa sugat, at ang ilan na may inakay sila pabalik sa baryo. Ang mga batang dati ay takot na takot kay Imperial ay ngayon ay nakangiting lumapit. Hawak ang kanyang kamay at hindi na nagtatago. Ang kapitan ng baryo ay humarap sa kanya at malugod na nagsabi, "Nagkamali kami sa paghusga sa iyo. Hindi ka sumpa kundi biyaya ng ating lugar." Sa mga salitang iyon, hindi napigilan ni Imperial ang mapaluha. Ngunit hindi na iyon luha ng sakit kundi ng kaginhawaan at katuparan.
Sa wakas, natanggap siya ng komunidad na minsang kumutya sa kanya. At alam niyang ang laban niya ay nagbunga ng panibagong simula para sa lahat. Sa mga sumunod na araw, matapos ang pagkatalo ng tiyanak, unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang mga tao na minsang puno ng takot at galit kay Imperial ay nagsimulang tumanaw ng utang na loob at respeto. Araw-araw, may mga taong lumalapit sa kanyang kubo upang magbigay ng pagkain, prutas o simpleng pasasalamat. Ang mga batang dating lumalayo at natatakot ay ngayoy malayang lumalapit, nagtatanong at nakikipaglaro sa paligid. Sa bawat ngiti nila, mas lalo pang lumalambot ang puso ni Imperial at unti-unti niyang nararamdaman na siya'y bahagi na ng pamayanan. Ngunit hindi lamang mga tao ang nagbago, kundi pati siya mismo. Ang dating bigat ng sumpa ay tila nawala, at bagamat nananatili ang kanyang mga kakaibang katangian, hindi na ito pinatatakutan. Sa halip naging simbolo ito ng kanyang tapang at sakripisyo. Isang gabi habang nakaupo siya sa ilalim ng buwan, lumapit ang isang binatang mortal na madalas niyang nakikitang tahimik lang sa baryo. Siya ang anak ng isang magsasakang tinulungan nila sa gitna ng laban. Imperial. Mahina nitong wika, gusto kong magpasalamat. Hindi ko alam kung paano kami makakabawi sa iyo. Napangiti si Imperial at sagot niya, hindi ko ginawa iyon para maghintay ng kapalit. Ginawa ko iyon dahil iyon ang tama. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang kakaibang init sa tuwing nakikita ang binata. Isang damdamin na matagal niyang itinanggi dahil sa kanyang takot na tanggapin. Samantala, si Imperyo ay patuloy na nagbabantay. Kahit nagtagumpay sila laban sa tiyanak, batid niyang hindi pa tapos ang lahat ng panganib sa mundo. Ngunit sa tuwing tinitingnan niya ang kapatid na ngayon ay tinatanggap ng lahat, nagiging magaan ang kanyang loob. Para bang natupad ang misyon niyang ipakita kay Imperial na hindi siya kailanmang nag-iisa. At sa gitna ng katahimikan ng baryo, nagsimula ang bagong yugto sa buhay ng kambal. Isang yugto na puno ng pag-asa, pagtanggap at pag-usbong ng damdamin na hindi inaasahan. Habang mas lumalalim ang gabi, nagsimula si Imperial na muling sanayin ang kanyang sarili sa paggamit ng bagong anyo ng kanyang kapangyarihan. Sa bawat paggalaw, napapansin niyang mas magaan na ang pakiramdam kaysa noong pasan pa niya ang sumpa. Si Imperyo ay lagi niyang kasama, nagtuturo kung paano mas mapapakinabangan ang lakas nang hindi nasasayang ang enerhiya. Ngunit sa likod ng kanilang mga pagsasanay ay ramdam nilang parehong may paparating na panibagong pagsubok. Ang katahimikan ay hindi kailanman pang matagalan at sa mga ganitong sandali, mas lalong tumitibay ang kanilang pagbabantay. Samantala, ang binatang mortal na madalas lumalapit kay Imperial ay nagsimulang mas mapalapit pa sa kanya. Hindi na lamang pasasalamat ang dinadala nito, kundi pati oras at presensya. Tuwing hapon, tumutulong itong mag-igib ng tubig, nag-aalay ng mga prutas, at minsan ay nagkukwento tungkol sa mga simpleng bagay na nagpapagaan ng loob. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, natagpuan ni Imperial ang sarili na nakikinig at natatawa sa mga simpleng kwento ng binata. Para bang sa kanyang presensya, nagiging mas tao siya at hindi na lamang isang nilalang na binansagang sumpa. Ngunit sa kabila ng mga damdaming ito, naroon pa rin ang takot sa kanyang puso. Laging bumabalik ang tanong, karapat-dapat ba siyang mahalin ng isang mortal? Isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng buwan, napansin ng binata ang katahimikan ni Imperial. Bakit parang malayo ang iniisip mo? Tanong nito. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Sanay akong ituring na iba, kaya mahirap para sa akin na tanggapin na may taong handang lumapit. Ngumiti ang binata at banayad na tumingin sa kanya. Hindi ako lumalapit dahil kailangan, kundi dahil gusto ko.
Dahil nakikita ko ang kabutihan mo na hindi nakikita ng iba noon. Napayuko si Imperial at sa kanyang puso ay unti-unting umusbong ang pag-ibig na hindi niya inaasahan. Sa gabing iyon, nagsimula ang panibagong pakikibaka, hindi laban sa mga halimaw, kundi laban sa sariling takot at pag-aalinlangan sa pag-ibig. Kinabukasan, habang abala ang mga tao sa muling pagpapanumbalik ng baryo, napansin ni Imperial na mas marami na ang kusang lumalapit sa kanya. May mga babae na nag-aalok ng pagkain, mga lalaki na nagbabalik ng kanilang pasasalamat sa pamamagitan ng pagtulong sa kanyang kubo, at mga bata na nag-aanyaya sa kanya na sumama sa kanilang laro. Bagaman hindi siya agad sanay sa ganitong pagtanggap, ramdam niya ang unti-unting pagbabago ng kanilang pagtingin. Ang mga mata na dati puno ng takot at galit ay napalitan ng respeto at tiwala. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin maalis kay Imperial ang bahid ng pangamba. Alam niyang kahit nagwagi sila laban sa tiyanak, may mga natitirang nilalang ng kadiliman na naghihintay ng tamang oras upang muling umatake. Habang nagbabantay siya sa gilid ng gubat, muling lumapit ang binatang mortal. Sa pagkakataong ito, dala niya ang ilang bulaklak na galing sa kanilang bupirin. Para sa iyo, mahina niyang sabi. Nabigla si Imperial at hindi agad nakasagot. Tinanggap niya ang bulaklak ngunit hindi niya maiwasang mapatingin sa binata ng matagal. Bakit mo ginagawa ito? Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong niya, halatang may halong kaba ang kanyang tinig. Ngumiti ang binata at tumugon. Natakot ako noon, pero nakita ko kung paano ka lumaban, hindi para sa sarili mo, kundi para sa amin. Kung iyon ang aswang na kinatatakutan nila, mas gugustuhin kong manatili sa tabi mo. Napaluha si Imperial, hindi dahil sa lungkot kundi sa sobrang ginhawa ng kanyang naramdaman. Ang kanyang puso matagal ng uhaw sa pagtanggap, at ngayon ay nararamdaman niyang unti-unti itong natutupad. Hindi na niya itinanggi ang damdamin, bagkus ay hinayaan niyang manatili ang binata sa kanyang tabi. Sa gabing iyon, habang nakatingin sila pareho sa bituin, unang pagkakataon niyang naisip na baka nga posible para sa isang tulad niya na magmahal at mahalin pabalik. Ngunit kasabay ng bagong pag-ibig ay ang panibagong pangakong kailangan niyang tuparin, ang ipagtanggol hindi lamang ang baryo, kundi ang kinabukasan ng damdaming nagsisimulang mamulaklak sa kanyang puso. Lumipas ang ilang linggo at muling nagkaroon ng kapayapaan sa baryo. Sa tuwing naglalakad si Imperial sa palengke, hindi na siya sinusundan ng masamang bulungan o mga matang puno ng takot. Sa halip, binabati siya ng mga tao at ang ilan ay nag-aalay pa ng mga ani bilang tanda ng pasasalamat. Ngunit kahit natanggap na siya ng kanyang komunidad, hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang posibilidad na muling bumalik ang mga nilalang ng dilim. Madalas niyang nakikita ang mga anino sa gilid ng gubat at nararamdaman ang malamig na ihip ng hangin na tila may dalang babala. Isang gabi, habang siya at ang binatang mortal ay naglalakad sa tabing ilog, hindi niya maiwasang ibahagi ang kanyang pangamba. Paano kung bumalik sila? Paano kung mas malakas ang susunod na kalaban kaysa sa tiyanak? Tanong niya habang nakatitig sa malamlam na tubig. Hinawakan ng binata ang kanyang kamay at banayad na tumugon. Kung mangyari man iyon, hindi mo na kailangang harapin ng mag-isa. Nandito kami, ako, ang baryo, at higit sa lahat ang iyong kakambal. Hindi na ito laban ng isang tao lang. Napaniti si Imperial, sapagkat sa bawat salita niya ay naramdaman ang tibay ng paniniwala. Samantala, si Imperyo ay patuloy na nanatiling mapagmatyag. Bagaman nakita niyang ligtas ang baryo, hindi niya ikinaila na may gumagalaw pa ring ibang puwersa sa labas ng kanilang nasasakupan. Sa isang pag-uusap nila ni Imperial, sinabi niya, "Hindi pa ito ang huli. Ngunit ngayon, may oras tayong paghandaan ang susunod. Huwag mong hayaang kainin ka ng pangamba. Ang pinakamahalaga ay natagpuan mo na ang dahilan kung bakit ka lumalaban."
Sa gabing iyon, nakaupo si Imperial sa tabi ng binata habang si Imperyo ay nakatayo sa malayo, nakatingin sa buwan. Para bang iyon ang unang pagkakataon na lahat sila ay nakaramdam ng ginhawa at katahimikan. Ngunit alam nila sa kanilang puso na ang katahimikan ay isa lamang pahinga bago ang panibagong laban. Ang kaibahan ngayon, si Imperial ay handa na, hindi na bilang nilalang na may sumpa, kundi bilang isang mandirigmang may pag-ibig at dahilan upang magpatuloy. Dumating ang araw ng pista sa baryo. Isang pagdiriwang na matagal nang hindi nagaganap dahil sa takot sa mga maligno. Sa pagkakataong ito, minarapat na mga tao na ituloy upang ipagpasalamat ang kaligtasan at muling pagkakaisa ng lahat. Ang plaza ay napuno ng mga banderitas, mga mesa ng pagkain at halakhakan ng mga bata. Sa gitna ng kasiyahan, si Imperial ay hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Ang parehong mga tao na dating umiwas at lumayo sa kanya ay ngayon ay masayang nakikipag-usap at bumabati. Tila ba matagal na siyang bahagi ng kanilang komunidad. Kahit papaano, ramdam niya na ang sugat sa kanyang puso ay unti-unting naghihilom. Ngunit higit na nagbigay ng ligaya sa kanya ang presensya ng binatang mortal. Sa bawat ngiti at simpleng paghawak ng kamay, damay niya ang init ng isang damdamin na dati pilit niyang tinatanggihan. Habang sumasayaw ang mga tao sa gitna ng liwanag ng apoy, lumapit ito sa kanya at nag-alok. "Pwede ba kitang isayaw?" tanong nito. Bahagyang natigilan si Imperial. Hindi sanay sa ganitong uri ng pagpapakita ng damdamin. Ngunit sa kabila ng kaba, tumango siya. Dahan-dahan silang sumayaw sa gitna ng masayang musika at sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman ang bigat ng pagiging naiiba. Sa halip, naramdaman niyang isa siyang babae na marunong ding magmahal at mahalin. Habang pinagmamasdan sila, si Imperyo ay nakangiti mula sa gilid. Alam niyang ang kapatid ay natagpuan na ang kanyang kaligayahan. Ngunit nanatili rin ang kanyang pagiging mapagbantay sapagkat ramdam niyang may mga mata pa ring nagmamasid mula sa dilim. Gayunpaman, pinili niyang hayaan ang gabing iyon na maging simula ng panibagong yugto para kay Imperial. Ang dating takot na bumabalot sa kanilang baryo ay napalitan ng pag-asa at tiwala. At sa gabing iyon, ang apoy ng kasayahan ay mas maliwanag pa kaysa sa anino ng kanilang mga pinagdaanan. Makalipas ang pista, mas lalo pang tumibay ang ugnayan ni Imperial sa mga tao at sa binatang mortal. Madalas na siyang tawagin ng mga kapitbahay upang humingi ng tulong. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam nilang kaya niyang protektahan ang lahat. Sa bawat tawag, hindi siya nag-aatubili. Ang simpleng pagtulong sa pagtatanim, pag-igib ng tubig o pagbabantay sa gabi ay naging bahagi ng kanyang araw. Ang baryo na dati hindi niya mahipo ay ngayon naging tahanan na rin niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam niyang may isa pang hakbang na kailangang gawin, ang muling pagtuklas ng kanyang pinagmulan. Isang gabi, habang naglalakad siya kasama ang binata, biglang lumitaw si Imperyo at sinabing may natanggap siyang mensahe mula sa mundo ng mga engkanto. May natitiran lihim tungkol sa ating pinagmulan, seryoso niyang wika. Ang ating ina ay hindi lamang basta engkantada, kundi isa sa mga tagapangalaga ng balanse ng dalawang mundo. At ngayon, may panganib na muling bumangon mula sa kabilang dako. Nabigla si Imperial, ngunit hindi na siya nagpakita ng takot. Sa halip ay tinanong niya, ano ang kailangan nating gawin? Ipinaliwanag ni Imperyo na may natitirang bakas ng kapangyarihan ng tiyanak sa hangin. At kung hindi nila ito tuluyang mawawala, maaari itong magbigay daan sa iba pang nilalang na mas malakas. Ang balita ay nagdala ng kaba sa puso ni Imperial. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring umatras. Nakatingin siya sa binata na ngayon nakikinig din sa kanilang usapan. Sa mga mata nito ay nakita niya ang tiwala at paniniwala.
Kung saan ka pupunta, sasama ako, sabi ng binata. Napaluha si Imperial dahil sa wakas ay may taong handang harapin ang lahat ng panganib para lamang manatili sa kanyang tabi. Sa gabing iyon, nagpasya sila na hindi lamang sila maghihintay ng muling pang-atake. Sila mismo ang maghahanap ng pinagmulan ng banta upang wakasan na ito. Ang bagong landas na tatahakin ay hindi lamang para protektahan ang baryo, kundi para tiyakin na ang kinabukasan ng kanilang pag-ibig at ng kanilang mundo ay ligtas sa dilim. Muling nagtungo sina Imperyo at Imperial sa kagubatan upang sundan ang bakas ng kapangyarihan na iniwan ng tiyanak. Kasama nila ang ilang piling tao mula sa baryo at ang binatang mortal na hindi nag-atubiling sumama. Sa bawat hakbang ay mas lalong lumalalim ang kanilang nararamdaman na may nakaabang na panganib. Ang mga puno ay tila mas makapal at mas madilim kaysa dati at ang hangin ay puno ng malamig na bulong. Habang naglalakad, naramdaman ni Imperial ang bigat ng kanyang dibdib na parabang tinatawag siyang muli ng mga anino. Ngunit sa tuwing siya'y napapahinto, hawak ng binata ang kanyang kamay at banayad na sinasabing, "Nandito lang ako." Sa gitna ng kanilang paglalakbay, nakatagpo sila ng isang lumang dambana na natatakpan ng mga damo at ugat. Doon nila naramdaman ang mas matinding enerhiya, na tila ba iyon ang pinagmumulan ng natitirang kapangyarihan ng tiyanak. Habang lumalapit, biglang nagpakita ang imahe ng kanilang ina, hindi bilang isang multo, kundi bilang alaala na iniwan ng kanyang kapangyarihan. "Mga anak," wika ng tinig, "huwag ninyong hayaang bumalik ang kadiliman. Ang lakas na ibinigay ko sa inyo ay hindi sumpa kundi proteksyon. Imperial ang tinatawag nilang sumpa ay ang aking handog upang mas maging matatag ka." Napaluha si Imperial sa kanyang narinig. Ang sakit ng mga taong paninisi at takot ay biglang napalitan ng pag-unawa. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay hindi parusa kundi sakripisyo sa pagdampot ni Imperial sa isang piraso ng bato mula sa dambana, nagsimulang lumiwanag ang buong lugar. Ang mga anino ay naglaho at ang huling bakas ng kapangyarihan ng tiyanak ay tuluyang nawala. Ang mga tao'y napamangha at ang binata ay napatingin kay Imperial na may mas matinding paghanga. Sa wakas, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng kanyang pagkatao. Pagbalik nila sa baryo mula sa dambana, sinalubong sila ng mga tao na may halong tuwa at ginhawa. Ang mga mata ng bawat isa ay kumikislap at sa kanilang mga mukha ay makikita ang tunay na pagtanggap kay Imperial. Ang kapitan ng baryo ay lumapit at yumuko bilang tanda ng paggalang. "Ikaw ang aming tagapagtanggol," aniya. "Walang halaga ang mga taon ng aming panghuhusga sapagkat ikaw ang nagligtas sa amin." Hindi napigilan ni Imperial ang mapaluha. Ang dating mga salitang masakit at titig ng pagdududa ay napalitan ng pasasalamat at pagmamahal para sa kanya. Samantala, si Imperyo ay nanatiling mapagbantay ngunit puno ng galak. "Kapatid, sa wakas ay nakuha mo na ang lugar na karapat-dapat para sa iyo. Hindi na nila kailanman makikitang sumpa ka dahil ngayon, isa ka ng simbolo ng pag-asa." Tumango si Imperial at niyakap ang kakambal. Naramdaman niyang buo na siya. Hindi na lamang siya isang babae na tinuring na halimaw, kundi isang mandirigmang may layunin at pagmamahal na gumagabay sa kanyang puso. Habang nagpapatuloy ang kasayahan, lumapit ang binatang mortal at marahang nagsabi, "Imperial, sa lahat ng nakita ko, isa lang ang malinaw. Hindi ka kailanman nag-iisa. Nasa tabi mo kami. At kung papayagan mo, nais ko manatili sa tabi mo habang buhay." Nabigla si Imperial, ngunit hindi niya itinago ang kanyang nararamdaman. Sa halip, mumiti siya at hinawakan ang kamay ng binata. "Hindi ko akalaing darating ang araw na may magmamahal sa isang tulad ko. Pero ngayon, naniniwala na akong posible."
Ang buong baryo ay napuno ng hiyawan at tuwa nang makita ang kanilang pagkakalapit. Ang takot na minsang namayani ay tuluyan ng napawi. At sa gitna ng liwanag ng buwan, naramdaman ni Imperial na natagpuan na niya ang kanyang tunay na tahanan. Hindi lamang sa baryo, kundi sa mga taong minahal at tumanggap sa kanya ng buong puso. Sa wakas, malapit nang matapos ang kanilang kwento ng pakikibaka at magsimula ang panibagong kabanata ng kapayapaan at pag-ibig. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nabago ang takbo ng buhay sa baryo. Ang mga tao na minsang nagtaboy at humusga kay Imperial ay ngayon ay nagtuturing sa kanya bilang bayani at kaagapay. Hindi na siya tinatawag na aswang, kundi tagapagtanggol na nagligtas sa kanilang lahat. Ang mga bata ay malayang lumalapit, nakikipaglaro at nagtatanong ng mga kwento tungkol sa kanyang pakikipaglaban. Habang ang mga matatanda naman ay nagbibigay galang at nagpapasalamat sa tuwing siya'y dumaraan. Sa bawat araw na lumilipas, mas laling tumitibay ang kanyang tiwala sa sarili at sa kapalaran na minsan ay kinamuhian niya. Si Imperyo ay nanatiling kasama niya, hindi lamang bilang kakambal, kundi bilang gabay at tagapangalaga. Alam niyang may mas malalakas pang nilalang sa labas ng kanilang mundo. Ngunit buo ang kanyang loob dahil nakita niya mismo ang lakas ng kanyang kapatid. Hindi ka na kailanman mag-iisa, wika ni Imperyo habang magkasabay silang nakatayo sa gilid ng bukirin, nakatanaw sa lumulubog na araw. Ang ating ama at ina ay nagbigay ng kanilang buhay para sa atin at ngayon natupad na ang kanilang hangarin na mamuhay tayo ng may layunin at pagmamahal. Napayakap si Imperial sa kanya, puno ng pasasalamat at kagalakan. Samantala, ang binatang mortal na palaging nasa tabi ni Imperial ay hindi na lamang basta kasama sa kanyang mga araw. Unti-unti, naging tahanan ito ng kanyang puso. Ang mga simpleng usapan at tahimik na paglalakad ay nagbigay ng panibagong sigla sa kanya. Isang gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, tinanong siya ng binata, "Payag ka bang magsimula tayo ng bagong buhay na magkasama? Hindi bilang nilalang at mortal, kundi bilang dalawang taong nagmamahalan?" Hindi na nagatubili si Imperial. Sa kabila ng lahat ng takot at sugat ng nakaraan, ngumiti siya at tumango. At sa gabing iyon, ang baryo ay natulog ng payapa. Walang pangambang dala ng dilim. Ang kwento ng aswang na tinuring na sumpa at ng engkantong kanyang kakambal ay nagtapos hindi sa kapahamakan kundi sa kaligtasan, pagmamahal at pag-asa. Si Imperial ay hindi na halimaw sa paningin ng lahat, kundi isang biyaya, isang patunay na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag na nagbubukas ng bagong simula.